Di ba po sa pag-aaralan natin, ito naalala ko po mga kapatid, hindi tayo magtapos. Hindi tayo nagtapos, ano Brother Richard? Hindi tayo nagtapos, hindi tayo magsisimula. Itong ika-15 kabanata ng sulat na ito ni Pablo, obviously ito yung katugtog pala ni ika-14. Ang sinasabi ng Diyos sa pamagitan ni Pablo sa ika-14 ay sa mga bagay na binigyan sila kalayaan ng Diyos na gawin nila na hindi kasalanan. In other words, walang kaugnayan sa ating kaligtasan kung gagawin. Yung gagawin nila, hindi nila gagawin, sila itatanggapin ng Diyos. So dito sa ika-15, sinasabi ni Pablo na magpatuloy po sila ng klaseng kaisipan at sinasabi niya sila nalalaman niya, sila mabuting tao kanya. At gagawin nila yung pinagutos ng ating Panginoon. So dito sa bagay ito, sinasabi ni Pablo ang mga bagay na kanyang sinasabi at itinuturo sa kanila yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Pablo kanya. So dito mga bagay na nanggaling lamang sa kaisipan ni Pablo, kundi nanggaling sa kalooban ng Diyos. Kasi natin sa Tagalog. Sapagkat hindi ako mangangahas magsalita ng anumang bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamagitan ko upang sumunod ang mga hintil, salita at sa gawa. In other words, yung itinuro ni Pablo sa mga Gentiles sa kalooban ng Panginoon. At sa kanyang paglalakbay, hanggang sa panahon na ito, yan ang nalakbayan niya. Sa kanyang pagkapangangaral at pagtuturo sa mga lugar ng mga Gentiles, bago siya nakarating sa Italy, yan ang kanyang nalikod ko na kanya. Yan ang sabihin na kanya na pinangaral ng Ebanghelyo, yan ang naahabot niya kanya sa mga lugar na mga hintil. In other words, kapag tinitignan po natin ang scope ng bagong tipan, ang sanglibutan na sinasabi sa bagong tipan ay ang Roman Empire. Yan ang sanglibutan. Sabihin, hindi pinag-usapan yung labas. So, in other words, nung matapos na pagsusulat ng bagong tipan, na ipangalan nila ang Ebanghelyo sa Roman Empire, hindi nila alam yung kabila. Sipin natin sa ating kasalukuyang panahon, alam natin ang buhok sa kalibutan. Pupunta ka lang sa internet, alam mo na eh. Noong panahon na, hindi gano'n. May mga bagay na hindi nila alam. So, beyond doon sa border ng Roman Empire, hindi wala silang alam. Kung ano nakalagay doon sa labas no. So, kinanap nila ang Ebanghelyo sa loob ng Roman Empire. So, sinasabi ni Pablo, yun ang aking nagawa. Mga bagay na pinaturo sa akin ng Panginoon, either di aking pinangaral, o aking ginawa. Hindi lang siya nangangaral. Ginagawa rin niya. So, ibig sabihin, yan ang naabot ni Pablo. So, dito po sa ating susunod, sinasabi dito ni Pablo, dahil sa po ay apostol sa mga hintil, at sa mga Hudyo, yung mga lugar ng mga Hudyo, ipinangalan ng Ebanghelyo doon. Ang sinasabi ni Pablo, hindi ako kanya nangangaral sa mga Hudyo kanya, na kung saan itinuro na ang Ebanghelyo. Minsan hindi na naitindihan na sinasabi nito ni Pablo. Pag ito in-apply natin sa maling paraan, parang isipin ng iba, hindi ka pwedeng mangaral kung saan merong naipangaral ng Ebanghelyo. Hindi na sinasabi ni Pablo. Ang emphasis ni Pablo, siya ay apostol sa mga hintil. So na ang ginagawa kanya. Dahil may mga apostol sa mga Hudyo. Primarily, sa pangunan ni Apostle Peter, hindi na siya pupunta roon. Dahil na ipangalan kanyang Ebanghelyo doon sa mga Hudyo kanya. Siya nang pupunta sa mga lugar na mga hintil. Yun na sinasabi. Yun ang ipay-emphasize. Hindi siya wala sa karapatan na magturo sa mga Hudyo. Pero, kaya lang, kanyang gawain na ibinigay siya kanya ng Diyos ay sa mga Gentiles. Kaya na pinupuntahan niya kanya. Hindi na pupunta sa mga lugar na kung saan ipinangaral ng Ebanghelyo
sa lugar na niya ng entity. Hindi rin sinasabi rito na si Pablo pupunta sa mga lugar na madali. May mga maaaral na gano'n, gusto yun na madali. Walang gano'n. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi siya madali kahit kailan. Ito yung mahirap na gawain. Sa kaisipan ni Pablo, hindi siya pupunta sa mga lugar na madaling puntahan o sa mga lugar na maaaring bibigyan siya ng maraming bayad. Hindi gano'n. Hindi na sinasabi. Siya pupunta at pinapakalang ng Ebanghelyo sa mga lugar na kung saan ito kinakailangan mo. Yun ang sinasabi niya. Ang dahil sa merong pagkakataon. So kung tayo po gusto maging mangaral, puntahan natin yung mga lugar na kailangan na may pakaral ng Ebanghelyo. Sa lugar na kung saan merong malaking pangangailangan at merong pagkakataon. So makikita natin sa kasaysayan ng Ebanghelyo. Bago si Pedro itinuro yung Ebanghelyo sa mga Cornelius, mapapasya natin sa chapter 10. Yun ang kauna-una pangangaral ng Ebanghelyo sa isang entity na pamilya ni Cornelius. Yun ang pag-inti at simula sa pamagitan ni Pedro. Pagkatapos noon, si Pablo nagsinugo para ipangaral ng Ebanghelyo sa mga Gentiles. Dahil ang panahon na yun, walang liwanag ng Ebanghelyo sa mga entity. Ipinapangaral ng Ebanghelyo sa Nahudyo. Ngayon, dahil sa pagkakataon na yun, siya ay naging liwanag na niya. So yung hindi pa niya nakita yung Ebanghelyo, hindi pa rin napakinggan, ito yung naipangaral sa pamagitan ni Apostle Paul. Dito po sa gawa, sa natin. Sa chapter 26, verse 4 hanggang verse 20. Nang bumagsak kami lahat sa lupa, ay narinig ko isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikat sa matutulis. In other words, huwag mo ko labanan, sabi ng Panginoon. At sinabi ko, sino ka ba? Sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Subalit bangon ka at ikaw ay tumindig, sapagkat sa layan ito, nagpakita ko sa iyo. Ano yun? Upang italaga ang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. Ang isang quality o katangian para kayo maging apostol ay nakita mo ang pagkabuhay ng muli ng Panginoon. So, nakita ni Pablo ang Panginoon. So, ibig sabihin, siya na buhay na maguli. Yung sabi niya. Subalit naman ka at ikay kapintig sapagkat sa layo ito, nagpakita ko sa iyo, upang italaga ng lingkod at maging saksi sa mga bagay na makita mo sa akin at sa mga bagay na pakikita ko pa sa iyo. Iligtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hindi na sa kanila yung sinusubo kita ngayon. Sabi-sabi, ang primary role ni Pablo ay sa mga Gentiles. At iniligtas Pablo sa mga kababayan ng mga Hudyo dahil nagagat sila sa kanya. Dawa sa palatay, si Pablo ay tagapangusig ng mga Kristiyano. Ngayon siya ay tagapangaral ng Ebanghelyo at hindi niya tinuturo ang kausan ni Moises. Upang buksan ang kailang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Upang makatanggap sila ng kapatawaran ng kasalanan at ng isang po sa piling namang ginawang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa atin. So ito makikita natin kung magpatuloy tayo sa verse 20. Pagkalipas noon o ang Haring Agripa, hindi pa naging suwail sa makalangit na pangitain, kundi pinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos sa Jerusalem at sa pumupain ng Judea at Mahintil na sila magsisi at magbawang loob sa Diyos at gawa ng mga gawang naakop sa pagsisisi. So in other words, yung panahon, bago na yung Kristiyano mga Gentiles, walang liwanag sa kanila. Walang paraan para sa maligtas. So yun ang ginawa ni Pablo. Ngayon, yung bagay na hindi nila narinig dahil hindi pa na ipangalan ng Ebanghelyo. Nung may pangalan ng Ebanghelyo, naunawaan nila na ito yung paraan ng Diyos para sa maligtas.
Nasabi niya. So, sa mga lugar na may pagkakataon, sa mga lugar ng ibang kailangan, doon pupunta si Pablo. So, hindi siya naghahanap ng lugar na madaling mangarap. Wala namang gano'n. O kung lugar na siya makikinabang, hindi rin gano'n. Sinubo siya upang ipahayag ang Ebanghelyo sa lupain ng mga Gentiles, ano sinasabi ng Pablo. Si Pablo, katulad natin, katulad sino man nangangaral, may pagkakataon na yung mga lugar na pinupunta ni Pablo, at least meron tayo nakita isa, ay kalooban ng Diyos. Na napakita ang isang tao na taga-Macedonia kay Pablo, inutos siya ng Espiritu Santo na pumunta sa Asia, kundi sa Macedonia ngayon. Pero karamihan na mga plano ni Pablo ay plano niya. Sabihin na sa kanyang sariling kaisipan at kanyang pag-iisip. So, hindi siya inuutosan ng Espiritu Santo sa ibang mga lugar na pinupuntahan niya. Sinasabi rito, maraming pagkakataon na siya gusto pumunta sa Rome dahil hindi po siya nakarating doon. Kaya ako, sa maalala po natin sa unang bahagi ng ating pag-aaral, hindi natin alam kung sino nagsimula ng iglesia sa Rome. Hindi si Pablo, hindi rin si Pedro. Wala man tayong evidence na si Pedro ay nakarating sa Rome. Katulad na mga claim ng Roman Catholic Church, hindi siya nakarating doon. In the first place, si Pedro ay apostol sa Naudio. So hindi siya pupunta sa Rome, may isang lugar na mga gentil. Si Pablo, hindi pa siya nakarating doon. So gusto niya pumunta, pero nagkaroon dahilan na siya naumplot. Ito sa Romans chapter 1. Basahin natin. Ito sa Romans chapter 1, sa verse 13, kung ating makikita. Sabi ni Pablo, maraming pagkakataon gusto ko niya pumunta yan. Kaya ako ay nagkaroon ng pagkakataon na naulog sa yung gawin na yun po, no? Yung talo-talo, steer, may mga epekto. Pasahin natin. Ito po sa verse 13. Nais ko malaman ninyo, mga kapatid, na madalas ko binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nahalangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, kaya din naman sa ibang mga hintil, dahil siya'y apostol na mga hintil. At wala siyang bunga niya sa lugar ng Rome, na isang lugar na mga hintil. So nahadlangan siya ng maraming pagkakataon na siya makarating sa lupain ng Rome. Ngayon sabi niya, but now no longer having a place in these parts. Nang isulat ito ni Pablo, siya nasa Corinth. Siya nasa Corinth siya. Ano sinasabi niya? Tapos na gawain ko dito kanya. Wala na akong pupuntahan dito sa lugar na ito kanya. In other words, natapos na niya kanyang gawain doon. Kaya kanya, meron na akong panahon na pupunta sa Rome, sabi niya. Yun ang makikita sinasabi niya. Meron na ako kanyang pagkakataon ngayon makarating sa Rome dahil tapos na gawain ko dito kanya. O dito mahalaga na sa pag-aaral po ng mga sulat, mga aklat, nalalaman natin kung saan naisulat. Kailangan din natin malaman kung kailan ito naisulat. Dahil kung hindi natin ako sinasabi niya. Sabi niya, but now no longer having a place in these parts. Kanya. In other words, tapos na gawin ko dito kanya. Wala na akong gagawin dito. So marami na akong pagkakataon na makarating sa inyo. Sa Rome. At dinanggit ko rin niya rito na may pagkakataon sa dahil ito'y sinulat niya sa God's Corinth. Meron siyang plano na pumunta sa Jerusalem, di ba? Para ibigay niya yung tulong na ibinigay ng mga kapatid sa Corinto at sa Macedonia. So, punta siya doon. Pagkatapos ko kanyang matapos itong gawain ito, pupunta ko sa inyo kanya. Dahil may plan akong maglakbay patungo sa Spain. Kanya. Siguro hindi pa rin na ipangaral ng Ebanghelyo sa lugar na yun. Pupunta ko sa inyo kanya. Yung sabi niya. So, dito sa bahagi ito, sabi na ako'y naglangan kanya. Hindi sinabi anong dahilan. Marahil siya'y busy sa kanyang pangaral sa lugar. Kaya hindi siya nakarating sa, nagkaroon ng pagkakataon, makarating sa Rome. Pero tapos na kanya. Sa aking gawain. So, meron na akong pagkakataon na pumunta sa inyo. Ito
gagawin niya. Pupunta siya sa Jerusalem. Itong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, yung sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, 1st and 2nd Corinthians, sila nasa parehong panahon. So bakit natin nalaman nyo? Kasi yung sinasali sa Corinth, sa 1 Corinthians chapter 16, sila yung maglikom ng ambagan para sa mga banal. Dahil dadala nila sa Jerusalem. Inulit after 1 year, inulit sa 2nd Corinthians. Yung ganong klaseng kautusan. Dahil after 1 year, na sinulatan ni Pablo, yung mga taga-Corinth, hindi pa rin sila handa tumulong. Ito mga taga-Macedonia, handa na sila. Kasi sabi ni Pablo, handa rin yung tulong nyo, kaya kahiya. 1 year ago, sinulatan mo na kayo. Itong taga-Macedonia, handa na sila kanya. So dito sa Rome, handa na siyang pumunta. Yan, nakolekta niya yung tulong, dadalhin sa Jerusalem. So pareho-parehong time frame yun. So pupunta tayo sa Acts. Ito yung time frame na Acts chapter 19, Acts chapter 20. Kaya kung ang tuturo, hindi niya alam yun. Hindi niya maitutulong ang buti yan. Kasi may mga particular na panahon na isulat at may particular na gawain sa mga panahon na yun. Dito makikita natin yung pagbibigay ng tulong sa mga taga-Jerusalem. Makikita natin. So, dinalo, sinasabi ni Pablo, pagkatapos sa gawain na yun, pupunta ko sa Spain. Bago ko makarating sa Spain, dadaan ako sa inyo. Nasabi niya. So, yun ang kanyang sinasabi, at least sa kanyang mga pangako o plano na ginagawa. Sa verse sa 6 and 1 and 2, yun ang unang pagkakataon. Na si Pablo ay nagsulat patungkol sa mga tulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Basahin natin. Ito pong ating mababasa sa 16. Ano? Kung nakita niyo, basahin na yun. Mabakal ang aking mga kamay. Basahin natin. Ngayon, tungkol sa ambagan pa sa mga banal, ay gawin din niyo gaya ng aking itinagabilin sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat sa inyo magbukod at magkilaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sino mang iyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagdala ng iyong abuloy sa Jerusalem na niya. Kung nararapat na ako'y pumaroon din, ay sasamahan nila ako. So yun ang unang pagsulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. 1 year later, isunod niya 2 Corinthians, hindi pa rin sila handa. Pero yung mga taga-Macedonia, handa na sila. So dala-dala nila yung tulong na yun, galing sa Corinth at Macedonia, upang tulungan ng mga kapatid sa Jerusalem. Yun ang time frame, nakikita natin. So yung 2 Corinthians, 1 Corinthians 16, at saka Rome, siya na sulat sa magkakalapit na panahon. At tumutukoy sa isang common na event, na yung pagtulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Sabi ito, to make a certain contribution. Ang sila, ginamit na salita po rito ay contribution. Tingnan po lang sa Tagalog. Palagay ko, ang bagan. Anyway, kung ano po sa Tagalog, contribution. Ano ibig sabihin, no? Ito sa mga kapatid na kumisan, tinatawag natin sila kapatid na liberal. Meron silang paniniwala na ang iglesia mula sa church treasury, pwede silang tumulong sa mga hindi kapatid. Tapos may pupunta rito sa atin, nasa kilala. Nangangailangan ako ng hospital. Kukuha sila sa church treasury, tulungan nila yun. Walang katibayan sa Biblia. Dito sa salitang contribution, ito yung salitang koinonia. Pag pinag-aralan mo salitang yan ang fellowship, yan ang communion, dito contribution, ganyan. So yung salitang communion na ginagamit natin, yan ay koinonia. Yung salitang fellowship, o meron tayong pakikisama sa isa't isa, sa larangan ng pananampalataya, ay koinonia. Ngayon itong contribution, salita rito, yan din ay galing sa salitang koinonia. Ito, gusto natin tignan kung paano ito ginamit sa talatang ito. Ito po yung galing kay Thayer, may isang dalabasa sa wikang Grego. Sabi niya, a benefaction jointly contributed, a collection, a contribution, as exhibiting an embodiment and proof of fellowship. Ibig sabihin,
Bakit sila nagbigay ng contribution? Ito yung bunga ng pagkakaroon ng fellowship sa pananampalataya sa isa't isa. In other words, yung tumutulong mga Kristiyano, yung mga iglesia tumutulong ay mga Kristiyano. At yung tinutulungan nila ay mga Kristiyano rin. Pag tayo po yung mga Kristiyano at naniniwala tayo sa isang pananampalataya, we have fellowship. Ibig sabihin ng fellowship, the state of being fellows. Ibig sabihin, tayo magkasama, yung Latin words. Pag meron tayo nakikita sa salitang ship sa likod ng isang English word, ang ibig sabihin ng the state of, ganyan. The fellowship, the state of being fellows, magkasama. Pag sinabing friendship, the state of being friends. Parang gano'n. So, ship, state of being you. So, it's exhibiting a proof of fellowship. In other words, bakit yung tinutulungan? Dahil sila yung mga Kristiyanong katulad nila. So, pagtulong ng iglesia mula sa church treasury at ang pagtulong ng individual mula sa kanyang sariling pananalapi ay magkaiba. Ang pagtulong ng church mula sa treasury ay dahil meron kang fellowship sa tinutulungan mo. Si Kristiyano rin. Pag tumutulong mula sa iyong pansariling pera, pahala ka kung sino tulungan mo. Kaya Kristiyano so hindi. May sinasabi pa sa Galatians 6:10, lalong-lalo na kanya sa mga kasangbahay ng pananampalataya. Priority pa rin ang magkapatid kung sabay-sabay ang pangangailangan. Gusto mong tumulong sa pera mo. Pero dito, obviously, ito yung galing sa church treasury. Yung babasahin natin yung mga yan, yung galing sa church treasury. So sila gumawa ng contribution of fellowship. So ang pagtulong ng church sa mga nangangailangan kapatid ay fellowship. Yun sila atin, sinabi ka salita. Koinonia, fellowship. So ikaisipan ng mga kapatid na tinatawag nating liberal, kuminsan, ay mali. Ikaw ay tumutulong, ikaw ay nagkakaroon ng fellowship sa mga taong hindi Kristiyano, depende yun. Kaya hindi tayo naiisama sa mga ibang relihiyon. Dahil sila Kristiyano, kasalanan nyo. Dito sa 2 John na, di ba? Ang sino makanyang lumalampas at ninananahan sa ni Kristo, hindi kinuha ng Diyos. At kung may dumating sa inyo na hindi dalang araw ito, huwag niyo siyang tanggapin, ibatiin kanya. Sapagkat ang sino mang bumabati sa kanya ay nasasama sa kanya o sa gawa. Hindi yung maso, hindi pwede yan. So, ito yung maliwanag na kung tayo po sa Biblia, hindi natin dinadagdagan ng kaisipan ng tao. Hindi tayo pwede tumulong wala sa church treasury sa sino mang tao hindi Kristiyano. Ang tutulungan lang natin yung mga kapatid na nangangailangan. Kahit na kapatid na, kung hindi nangangailangan, hindi natin sa pwede dapat tulungan. Hindi mo siya nangangailangan. Pero yun natin makikita rito. So dahil ito ay fellowship, sino tinutulungan nila? Tingnan niyo mga salita. Now I am going to Jerusalem to minister to the saints. Tapos, for it please those from Macedonia and Achaia, paniwala po na Achaia po, doon ng Corinth, to make a certain contribution for the poor among the saints. So in other words, nung pumunta si Pablo, kasama ng iba, sa Titus at mga kapatid, ang tinulungan lang nila ay mga dukha sa mga kapatid sa Jerusalem. Hindi man nila tinulungan lahat ng mga kapatid. Ang tinulungan nila ay dukha sa mga kapatid sa Jerusalem. So yung maliwanag po yan, hindi ko alam kung bakit saan ang galing kaisipan na from the church treasury ay pwede magtulungan ng isang hindi Kristiyano. Hindi ko alam kung saan galing yun. Wala tayong mababasang utos, wala tayong mababasang example, wala kang necessary inference. Kung sinasabing saints, poor among the saints, yun ay specify. So, necessary inference. Hindi kasala, hindi kapatid, di ba? Specify na nga eh. O limbawa, sumulat ako kay Brother Mac, anak-anak kay Mac Perez. Siya lang, pwede sumulat ng, magbukas ng sulat na yun, sa kanya yun eh. Anong necessary inference doon? Hindi mo pwede pakilaman sulat na yun. Bakit? Hindi naman sa'yo eh. Ganon din kasimple yan. Kung ito yung binabanggit yung mga kapatid, so by necessary inference, hindi kasama, hindi kapatid. Obvious yun, di ba? Kaya wala namang only. Yung nasabi nila eh, wala namang only. Hindi naman kailangan ng only. Yung mga sulat natin, wala namang only. Di ba, Mac Perez, pero ba only yan? Wala, eh bakit alam mo, Brother Mac, eh yun ang sulat eh.
Pag pumunta sa toilet, CR, comfort room, ano man tawag, merong babae, merong only. Meron kayo nakalagay, may only. Kumisan meron, pero kalimitan, wala. Bakit ang babae lang yun? Yung isang tao may normal lang kasi pa, nakita niyo, alam niyo pang babae lang yun, hindi na kayo nakalagay only. Nilalagay natin yung only for emphasis. Pero not all times, makikita natin. Yun ang argument nila eh, wala namang only nga nila. Hindi naman kailangan ako, i-specify na nga yun. Bakit mo pa kailangan ng only? Kung sila, my only son, gagamitin only. Pero sa my son, pwede naman. Pero kung isa lang anak mo, my only son. Yung only, yung emphasis lang yun na isa lang anak mo, di ba? So yun makikita natin dito na ang tinulungan nila ay mga kapatid na duka sa Jerusalem. Hindi man lahat na kapatid. Mga duka lang. Parang nangyari yan. Once upon a time, balik tayo sa Acts chapter 2, Acts chapter 4, noong nagkaroon ng marami mga kapatid sa Jerusalem, tag-ibang bayan, at kinakailangan nila mag-stay na mas matagal. Nagkaroon sila ng pangangailangan. May mga kapatid doon nagbenta ng kanilang pag-aari. Para mapunuan nila yung mga kapatid na yun, di ba? So bumaliktad ang panahon. Sila ngayon ang nangangailangan. Noong sa panatay, yung mga kapatid na taga Jerusalem, tinulungan nila. Ngayon na baliktad. Kami naman nangangailangan kayo. So sila tinulungan. So yun na makikita natin sinasabi rito ni Pablo. So, yung mga iglesia, mga Gentiles na iglesia, ito'y produkto ng pangangaral ng mga Hudyo. Dahil ang kaligtasan, first of all, ay nanggaling sa mga Hudyo. Ating Panginoon Hudyo. Ang mga naunang mga Kristiyano ay mga Hudyo. Ang unang nangarang Ebanghelyo ay mga Hudyo. And later on, ito ituro nila sa mga Gentiles. So ngayon, yung mga Gentiles, hindi sila magiging mga Kristiyano, kundi dahil sa mga Hudyo. So makikita meron silang pasalamat. Yung basahin natin. It pleased them indeed, and they're debtors. Meron silang, hindi lang pagkakautang, hindi utang na loob. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, ano bang isinyan ng mga Hudyo? Spiritual ng mga bagay, ganyan. Their duty is also to minister to them in material things. The Satan ministers to serve them. So paglingkuhan sila kanya sa kanilang mga bagay na material. Ano ba mas mahalaga yung kaligtasan o material? Mas mahalaga yung para ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung isang mas mahalagang bagay na ibigay sa inyo, ano pa kaya yung bagay na hindi kasi halaga ng kaligtasan kayo? Yun ang sinasabi ni Pablo. So yung mga churches na tumulong dito, ay produkto ng pangalan ng mga Hudyo. So ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo and then to the Gentiles. Dito sa Acts chapter 11. Di ba nagkaroon na baptized si Cornelius with the Holy Spirit, kanya. At ang kanyang bautismo sa Espiritu Santo, yung sambay ni Cornelius, hindi katulad ang layunin ng pagkabautismo ng mga apostol. Ang layunin noon ay para maipakita sa mga Hudyo na yung mga Gentiles ay meron din karapatan ng kaligtasan. Hindi lang sila. Kaya nga po pinag-aaral natin ng mga aklat na magawa. Kung nagkaroon ng pag-uusig sa chapter 8, yung nagsipangalan, nangaral lang sila sa mga Hudyo. Hindi siya nga sa mga Gentiles. Andun pa rin yung kanilang racial prejudice na kanila ang bayan ng Diyos. At ang mga Gentiles ito ay walang karapatan sa namang bagay na galang sa Diyos at sa kaisipan nila yun. Pero kinakailangan itong isang miracle na isang Hud, na isang Gentile, hindi Christian. Hindi pa siya nabautismo noon. Ay bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. Basahin natin. The 18. Verse 17 o verse 16. Verse 16 na lang. Na ako'y nagsimulang magsalita, bumaba sa kanilang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin ng una. So yung una, Pentecost. So kung paano bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecost na niya, gayon din ang pagbaba ng Espiritu Santo sa sangway ni Cornelius. So ang argument ni Pedro, na naalala ko salita ng Panginoon kung paano sinabi niya, si Juan nagbautismo sa tubig, subalit kayo bautismo sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kailangan ng Diyos ang hindi kaloob, na gaya ng ibinigay naman sa atin, nang tayo na nampalataya sa Panginoon Kristo,
Sino ba ako maatlan sa Diyos? Na mahal nila ito, mga bagay na tumahimik sila, dinulahati ang Diyos. Kasi sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos sa mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. In other words, hindi lang tayo, pati mga hentil. So yun ang pag-angatong na mga hentil ay naging mga Kristiyano, hindi siya pamagitan ng mga Hudyo. Particularly kay Apostle Peter. Sa mga Roman Catholics, si Apostle Peter, pag pumasok ka sa malaki, allegedly, pag papasok ka sa, may siya dala susi. Sa malaki susi dala niya. That's not the point. Nagsabihin ng Panginoon kay Pedro, ibibigay ko siya yung susi ng kaharian kanya. Ang ibig sabihin ng Panginoon, bubuksan mo ang kaharian sa mga Hudyo, Acts chapter 2, di ba? Bubuksan mo rin ang kaharian sa mga Gentiles, Acts chapter 10, yun ang susi. Wala sa literal na susi, yun ay isang figure. Ang susi, ginagamit natin sa pagbukas. So, ang trabaho ni Pedro, bubuksan niya rin yan sa kanya. Sa mga Hudyo, first, and then sa mga Gentiles. Kaya dito makikita natin ang mga hentil, meron silang utang ng loob sa mga Hudyo dahil sa kanilang kaligtasan. Dahil kung hindi sa mga Hudyo, hindi rin sila maniligtas. So, yung point dito, yan ang dahilan, bakit tutulungan nila? Nagpapasalamat ko sa mga Hudyo, as ang oo, dahil hindi sa kanila, hindi kayo maliligtas. May binigay sa amin ng isang napakahalagang bagay, kaligtasan. Ano bang bagay na hindi namin pwedeng ibigay na mas hindi kasing halaga na ang kaligtasan? Yan ang point ni Pablo. For the Gentiles have been partakers of their spiritual things. Kaligtasan. Their duty or duty, sabi ng iba, is also to minister to them in material things. Mas malaki sa dalawa, spiritual kaysa material. Kung tinanggap niya mas mahalaga, malaking bagay ba na magbigay sa isang mas hindi kasi halagang bagay. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ngayon, yung mga Hudyo, minsan meron silang pangangailangan. Yung mga Gentiles pala, Maria, meron silang pangangailangan. Pinakita nila kailang pagpapasalamat sa pagtunay sa kailang material ng bagay. Yun ang kailang show gratitude. Sa aking pagpapasalamat sa inyo. So, church benevolence is an outcome having spiritual fellowship. Alam nyo, hindi naman ako nagyayabang ko na marami ng pagkakataon na nagkaroon kami ng talas-tasa sa mga liberal na kapatid. Hindi nila masagot yan. Pwede sila mag-technical, walang umuli, kaya lang gawin yan, pero hindi na sila sagutin ito. Na ang church benevolence is an outcome of having spiritual fellowship. So, tingnan nyo, anong common denominator? Pero siya ng Kristiyano, di ba? Tinanggap nila ang Ebanghelyo. Ngayon, kung tutulong ang Iglesia sa mga Kristiyano, anong ating fellowship sa kanila? Wala. We cannot fellowship sa mga Kristiyano. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, pinapahiwalay tayo ng Diyos. Lumayo kayo sa kanila, kanya. I mean, in terms of spiritual fellowship. Hindi naman tayo pupunta sa extreme na hindi ka nabibili sa tindahan na pag-aaral ng Katoliko. Hindi naman na sinasabi ni dito yan. 2 Corinthians 6, verse 14. Huwag kayo makapamatok sa mga hindi mananampalataya. Noong una, hindi ko maintindihan makipamatok. Pero yung sa mga European, maganda yan. Dahil marami sila mga hayop, beast of burden, meron silang pamatok na magkasabay sila. Dahil may isang kabayo rito, isang baka, meron lang sila isang pamatok. In other words, sa pupunta isa, doon pupunta yung may magkasama sila. Kanya. Huwag kayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman, o anong pagkakasundo mayroon si Kristo at kay Belial, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalatayaan niya. So, hindi pwede, di ba? So, di ba, at least dito, talagang maliwanag na church benevolence. Ang pwede naman tulungan ng iglesia mula sa church treasury ay isang kapatid na nangangailangan. Period. Isa meron naman development sa church benevolence na hindi tama. May mga lugar na pag nagkaroon ng bagyo,
At siyempre, kailangan ng benevolence, tulungan yung mga kapatid. Ang ginagawa nila, equal basis. Hindi rin pwede yun. Dapat according to need. Imagine niyo, di ba, isang pamilya, 10 anak niya. Tapos yung isa, 2 lang, pareho lang bibigay mo. Paano yun? Sabi sa Biblia, according to need. Ganyan. Mas malaki bibigay mo sila kung paalang. Maraming pangangailang kasi 2 lang. Pero hindi na ginagawa yan. Ginagawa nila uniform. Hindi ko alam, siguro. Hindi ko alam kung cultural sa atin yan, naiingit ka sa mas malaki o malaki. Pero kung tayo Kristiyano na umulad na sa ating pananampalataya, tatauntindihan natin yun. There is no room for jealousy or envy sa mga kapatid, di ba? Pasalamat tayo sa 10 anak at naibigay para sa 10 anak. 2 anak, nabigay para sa 2 anak. Pareho lang yun. Pag dinivide mo yan, pareho lang yung presentation, di ba? Dahil ayos sa ating mga pangangailangan. So dito makikita natin yung conclusion na yun, mga kapatid, maliwanag yan. Kaya ito plano niya. So pupunta siya sa Jerusalem para tulong sa mga kapatid. Afterwards, pupunta sa Spain. Pero bago siya dadang sa Spain, siya manguna. Aro, so tataan siya mga kapatid at sama-sama siya sa Spain. Yan ang plano niya. Kung natupad ni Pablo yan o hindi natin alam. Ang pinakahuling mention kay Pablo ay Acts chapter 28. They say nagkaroon ng house arrest sa Rome. After that, hindi natin alam. Pero kung tayo po ay maniniliksik, may mga sulat na pare-parehong sinulat sa parehong panahon. 1 Timothy, Ephesians, Philippians, Colossians. Sila na isulat plus or minus 60 AD. Pero meron 2 Timothy. Na kung titingnan natin sa mga paglalakbay ni Pablo, hindi mo siya makikita. So makikita na yun ay ang pagitan ng 1 Timothy at 2 Timothy plus or minus 7 years. So may mga nag-iisip na si Pablo ay nakalaya sa Rome. Tapos nakapaglakbay pa rin siya. Afterwards, nakulong ulit siya kasi pinatay. So yun lang makikita mong evidence. Maaaring nagawa niya o hindi niya nagawa. That's beside the point. Pero sinasabi lang niya, pupunta ko sa Spain, pagkatapos sa mga kawayan niya, dadaan ako sa inyo. Yun ang plano niya. Eventually, nakarating din si Pablo sa Rome. Acts 28, nakarating siya Rome. Pero hindi na siya layunin niya, nakulong siya. Pagdating kasi sa Jerusalem, binigyan siya ng kaso ng mga Hudyo. Kaya, nakulong siya sa Rome. Yan makikita natin. Ngayon, ang sabi, after Acts 28, siya nakalaya. Pinalaya siya dahil wala naman siyang kasalanan. Maaaring nakapaglakabay siya sa mga lugar na pinlaman niyang puntahan. Kung tagawa niya o hindi na mahalaga sa atin yun. Sinasabi lang niya, gusto ko pumunta sa Rome, kanya, pagkatapos siya nagawa ito ngayon. Sabi niya, but I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Ano ibig sabihin? Noong unang panahon, mga kapatid, walang bagong tipan. Sa panahon natin ngayon, nasa atin yung kapuspusan ng biyaya ng Ebanghelyo. Bakit? Bakit sa amin ang bagong tipan? Andito ng kapuspusan ng lahat ng biyaya ng Ebanghelyo. Noong panahon na ito sinusulat, wala pa. So, ang ginawa ng Diyos, dahil wala pa nakasulat, ginamit niya yung mga apostol. Ang mga apostol nasa kailang buong katotohanan. Alam nila yon. Inspired by the Holy Spirit. In others, pagpunta ni Pablo Rome, mas marami pa siyang maituturo sa kanila na hindi pa nila alam. Ang proseso kasi rito, mga kapatid, dahil spiritual gifts lang yan, part by part lang. Wala silang kabuo. Ito lang ginagawa natin. Pag nangaral ko, part lang. Pero, meron tayong nagsulat. Alam ba, pwede natin malaman ang book of Puspusan dito. Sa kanila, wala. So, may mga propeta, sila nagpapahig ng bahagi lang. So, ibig sabihin ng kanilang pagkaunawa sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na hindi kasi linaw natin. Dahil meron tayong access sa buong bagong tipan, sila wala. So, kailangan nilang tulong na magkaloob ng Espiritu Santo until sa time na naisulat yan. Pag naisulat meron silang reference. Hindi na kailangan niya magkaloob ng Espiritu Santo. May nagtuturo sa inyo, sa atin, narinig natin, nung nakikita, meron pa rin kami mga himala, hindi totoo yun. 100%, dagdagan pa lang isa, hindi totoo. Dalagang pa na ng spiritual gifts ang kanyang
mga layunin. So pagdating ko raw, sabi ni Pablo, ibibigay ko sa inyo kanyang buong kapuspusan ng biyaya ng iba ng ating Panginoon. In other words, buksan yung puso nyo kanya. Meron siya na sa state ng kailang pananampalataya. Siyempre, dahil meron na rin silang alam. Pero pagdating doon kanya, mararagdagan pa ang kailang kaalaman. So, ang development ng ating pananampalataya ay nababase kung bubuksan mo yung kaisipan at yung puso sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng, imposible yan mga kapatid, dahil kayo lumago sa pananampalataya, hindi mo alam ang Biblia. That's impossible. O may mga practical na bahagi, pananampalataya, totoo yun. Alas common sense lang. Pero may mga bagay na hindi. Na kailangan mo buksan at pag-aralan yan kanya para maunawaan mo kung ang salita ng Diyos at kayo lumago. Ang purpose ni Pablo, bakit gusto niya pumunta roon, obviously kanya, para kayo ay mapagtibay. Punta po tayo balik tayo sa 1 Corinthians Romans chapter 1. Actually, di ba 100% yung steroids, talagang meron pa rin epekto sa, pero mga kapangaral, wala lang problema yun. So, verse 13 kanya. Nais yung malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong pinalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako inaalaan upang magkaroon din naman ng kabungas siya, gayon din naman sa mga ibang mayenti. Sa verse 11, sapagkat nasasabi ka kung makita kayo upang may bahagi ko sa inyo ilang kaloob ng spiritual upang mapagtibay kayo kanya. So, mayroon pang kakulangan sa inyong kaalaman as na pagkakataon. Obviously, meron akong gustong i-point. Pag ang ginagawa yung King James Version, yung lumang King James, ang nakalagay sa verse 11, but I was led. Kaya kung gumagamit tayo ng King James, kailangan natin yun. Ang salitang prevent sa King James, hindi prevent, come before. Ayan. So pag makikita niyo lalo sa Bagong Tipan, I was prevented, ganyan. I was prevented, ibig sabihin, I will come before, ganyan. Prevent nyo, ganyan. Pray, before, benya, come. Prevent, come before. Ito naman, let. Sa ating panahon, allow. Let him, allow him, ganyan. Pero yung sunod na King James, baliktad. Ang ibig sabihin ng let, hindered, ganyan. Kaya para sa akin, pagka gumagamit yan ng King James, dahil meron kong bagong Biblia, in New King James, etc., para malaman mo yung mga salita na din gano'n ang kahulugan. Yun yung dahilan yung translation ng hell doon sa Matthew 16 verse 18. And the gates of hell. Kanya. Hindi tumutuko sa impyerno yun. Ang salitang hell sa King James Version ay galing sa lumang salitang English, to hell. H-E-L-L-E, means to hide. So, ang hell, hindi na nakikita. So, mga bagay na hindi na nakikita, tinatawag lang hell. O sa aming Hades, ang lugar ng mga patay, hindi na nakikita. At yung impyerno, hindi na nakikita kanya. Yun ang explanation doon. Walang mali sa kanilang trasalin. Yun ang mga salita sa panahon nila. Dati, matagal na salin na yung King James. So, dito po, balikan natin. Now, I do not want you to be unaware. So, ito yung New King James. Brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now. This is King James, but was led. E kung pinamasa mo, paano siya maintindihan? Makikita mo sa context, siguro, that was led. That I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. So, yun ang plano ni Pablo, makarating sa Rome, hindi pa magpasyal o hindi, para makatulong siya sa mga pananampalataya ng mga kapatid. Ganon din kami pag naglalakbay sa pangangaral. Wala kaming panahon magpasyal. Yung ginagawa na namin, nagtuturo. Wala pa lang pasyal, tsaka wala sa isip mo yung pasyal. Kasi ang nasa isip mo, ano makatulong sa mga kapatid na sila'y namago sa pananampalataya o sa mga hindi-Kristiyano, sila maging Kristiyano. Ganon din si Pablo kanya. Para kayo magkaroon ng bunga sa inyo kanya, katulad din naman sa mga Gentiles. Tapusin na natin ito mga kapatid. Ito yung sunod-sunod.
Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ, and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. Ano yung sabihin no? Love of the Holy Spirit. Yung una, alam natin. Through the Lord Jesus Christ, yan ang paraan ng panalangin. Ganyan. And through the love of the Holy Spirit. Ano yun? Ang Espiritu Santo sa Bagong Tipan ay nagsisimbolize ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa pagmamahal ng katotohanan, ibig sabihin na ang Espiritu Santo, ang kanyang layunin, ang kanyang gawain sa kaligtasan, ay maipahayag ang buong katotohanan ng kanya. In other words, yung panalangin ninyo kanya ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung ibig sabihin, that you strive together with me in prayers to God for me. Ito pong panalangin ito, talatang ito, nagpapakita sa atin yung gravity ng mission niya. Dahil pagdating ni Pablo sa Jerusalem, kalit na kalit ang mga Hudyo sa kanya. Dahil siyempre, ang sinulatan ni Pablo ay mga hentil. Sinasabi niya, yung mga hentil kanya, ay wala silang obligasyon na sumunod sa kausan ni Moises. Dahil walang kaulay sa kaligtasan. Pero bilang mga Hudyo, Israel, ang kailang national law ay kausan ni Moises. Dahil kahit Kristyano nga pa, pumunta ka sa Jerusalem, kailangan sumunod. Hindi para kayo maligtas. Para sumunod lang, kayo siya na yan. So pumunta rin si Pablo, ang akusasyon sa kanya, hindi ka na kaya sumusunod sa kausan ni Moises, kanya na. Kaya nagkaroon sila ng kaso, etc. So, meron siyang agang-agang doon. Kung babasahin natin Acts chapter 20, yung mga taga-elders sa Ephesus, gusto nila maging siyang pumunta. Huwag, hindi ako natatakot, sabi ni Pablo. That I may be delivered from those in Judea who do not believe. Nakapagtataka, kung ang tinulungan ni Pablo at ang kasamahan niya ay mga Hudyo na hindi Kristyano. Bakit siya natatakot sa mga Hudyo hindi Kristyano? Tutulungan na nga sila eh. So hindi natin makikita by inference na tinulungan nila yung mga taong yun. And that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. That I may come to you with joy by the will of God. Sabi, kung nagampanan ko na ito kanya, at naging matagumpay, ako'y pupunta sa may kagalakan, hindi bilang malungkot. Kaya. And I may be refreshed together with you. Now, the God of peace will you all. Amen. So, ito katapusan. So, ano ibig sabihin nun? Pagkikita natin na humingi siya ng panalangin eh. Unang-una sa mga hindi sumasampalataya. Bakit? Alam ni Pablo, dahil sa kanyang pangangal sa mga Gentiles, siyempre, tinuturuan niya yung mga hentil, walang relationship whatsoever sa kautusan ni Moises. Una, hindi sila mangudyo. Hindi para sa kanilang kautusan na yun, kung pinag-uusapan na ilahi, ganyan. At hindi nila kailangan sumunod sa kautusan ni Moises para maligtas, ganyan. Alam na mangudyo yun. So sila'y galit na galit kay Pablo na magnify dahil previously siya'y isang pangunahing Hudyo. At siya yung pangunahing na lumalaban sa mga Kristiyano, di ba? Siya nag-thumbs up kay Stephen para sa mga patay. Ngayon, baliktad siya. Siya tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Kaya galit ang Hudyo sa kanya. Pangalawa, ito yung interesting po ito, that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Meron din natin matatanggal sa mga kapatid yung pagkakaiba based on pagkakaiba na sa race o sa lahi. Makikita natin yung mga Hudyo, bagamat siyempre alam nila yung katotohanan, hindi nila maalis sa kanilang kaisipan. Ito yung mga hintil na ito, tinuro lang natin sila. Ngayon sila tutulong sa atin ngayon. So parang meron tayong nakikitang friction sa mga kapatid. Whatever it is, hindi natin alam. Kaya sabi ni Pablo, that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. So may pagkakataon na hindi nila tatanggapin. So sabi ni Pablo, sana tanggapin nila. Dahil yung kalooban ng mga Gentiles ay maganda. Meron kaming utang na loob sa mga Hudyo, na mga kapatid. So, tutulungan namin siya sa kanilang mga dayaw.
Pero hindi natin lang yung parte ng mga kapatid. Obviously, wala naman tayong mababasa sa aklat na magawa na hindi natin langgam. Pero itong prayer na ito, interesting ito. Protection para huwag siyang patayin ng mga Hudyo na kalaban ni Pablo at yung paglilingkod nila sa Jerusalem ay tatanggapin ng mga kapatid. Si Pablo sa panahon na ito, hindi niya siya identified bilang Hudyo. Although siya isang Hudyo, identified siya bilang apostol ng mga Gentil. So, identified siya sa mga Gentiles. So, darating ngayon si Pablo, identified sa mga Gentiles at magbibigay ng tulong sa mga kapatid ng mga Hudyo kanya. So, may agam-agam si Pablo na baka hindi nila tanggapin. Kaya sininadalain na tanggapin nila kanya. Saan tanggapin nila? Sabi ni Pablo, yung tulong na ibinibigay ng mga kapatid sa Jerusalem. So, ito yung bandang huli. Makita natin. Bilang pagtatapos. Yung panalangin na yun, hindi lang sa kanyang proteksyon. Kasi meron po siyang plano mangaral. Although kung siya papatid, wala rin siyang maghagawa. At kung tatanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem, yung tulong niya, nakamplis yung gawain niya. At babalik ngayon siya sa kanila. That I may come to with joy by the will of God. Ang ginagamit ni Pablo sa Biblia, laging joy. Alam niyo, palagi natin sinasabi ang joy at happiness, hindi pareho. Pareho silang masaya. Pareho silang positive sa kanilang connotation. Pero ang joy ay yung kasiyahan na galing sa loob mo. Dahil kay isang Kristiyano kanyo, nagawa kong gawain, may pinukutos na aking Panginoon. Ang happiness ay kasiyahan na galing sa mabuting bagay na nangyayari sa iyo. Kasi magkaiba sila. So pwede kang joyful na merong masamang bagay na nangyayari sa iyo. Pwede kang maging happy kung may masamang bagay na nangyayari. So magkaiba sila. Hindi sila pareho. Mas malalim yung salitang joy kaysa sa happy. Ayon sa Biblia. So ako'y nagagalakan niya. Ayon sa kalooban ng Diyos. Pupunta ko sa inyo. Pakalawaan niya, may be refreshed together with you. Siguro ito ang dahilan bakit may mga kapatid kahit sa ibang lugar na palaging bumabalik sa atin and vice versa. Meron sense of refreshment na may mga kapatid sa ibang lugar na katulad ko kanya. Kasi kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang problema. Sa Pilipinas, meron tayong problema na hindi problema sa iba. May problema sila rin. Pag pupunta nila sila rito, sila nire-refresh na nakikita yung kalagayan ng mga kapatid dito na iba sa kanila. Pag pumunta sa US, iba yung pananampalataya nila in terms of kung paano na ginagawa kaysa sa ating. Iba rin ang ating paraan na ginagawa natin, iba sa kanila. In other words, pare-pare ang ginagawa natin sa ibang paraan. Iba rin yung mga problema nila kaysa problema natin dito. So pag pupunta sila rito, sila ay na parang tumitibay. Pagbalik nila sa lugar nila. Dahil sila may babalita sa mga kapatid na nadatan nila. Bilang Panginoon na, the God of peace be with you. All amen. Ano yung God of peace? Ang salitang kapayapaan, iba-ibang kahulugan niya. Ang kapayapaan ay cessation of conflict. Yun ay peace, di ba? Pag sinabi natin reconciled, meron kang peace. Eh? Ang makikita dito pareho, God of peace. Dahil wala ka ng conflict sa Diyos. Imagine natin kung may makasalanan, meron kang conflict sa Diyos, wala kang kapayapaan. Ha? Pero dahil alam mo na hindi ka na, wala ka ng conflict sa Diyos, meron kang sense of peace, di ba? Eh, yung pangalawa, we are reconciled with God. So, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan noon, wala nang iba. God of reconciliation. Isa pa makikita kanya ng Ebanghelyo. So, be with you all. Amen. So, ito katapusan ng chapter 15. Sa Romans 16, ano na yun, medyo maiksi lang po yun. Mga pagbati lang sa mga kapatid sa Rome at isang bahagi na may patungkol sa ibang mga bagay. So, actually, basically, dito natatapos yung aklat niya. Pero pag-aaralan pa natin Romans 16 para matapos natin. And after that, magpapahinga tayo sa pag-aaral ng aklat. Iba namang klaseng pag-aaral po ng ating gagawin. So ito po ang ating pag-aaral po sa bahagi ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Rome. So ito po ay isang mahalagang bagay
na maunawaan natin. Pag nagkikipag-usap tayo sa mga kapatid, tinatawag tayo ng liberal. Sila po ay na-influensyahan ng tinatawag na social gospel. Ang social gospel, yun ay ebanghelyo na sinasabi na hindi lamang espiritu ng pangangailangan ang dapat tuparin ng iglesia, kundi rin sa ibang mga pangangailangan. Na hindi totoo yun. Ang Diyos, wala siyang concern sa anumang social na bagay. Ang Diyos, ang concern niya tayo maligtas at makasama ng Diyos sa langit magpakailan. Yan ang concern niya. So ito po ang ating pag-aaral. Ibigay natin kay Brother Matthew ang panguna po sa pagpapaawit.